Nang hapong iyon, matapos mamasyal sa Residence Inn at sa mini zoo, ay muli silang bumalik sa picnic grove upang magpalipad ng saranggola. May bound pala si Rainiel ng mga saranggola na inilalagay nito sa compartment ng kotse. Sa sobrang dami ng nakain nila sa tanghalian, ay sobra din yata ang ibinungang energy niyon upang abutan sila ng paglubog ng araw sa paglalaro. Para silang mga batang nagkakatuwaan sa pagpapalipad ng mga saranggola. Napagod si Anne ng gusto pagkatapos, but she had the time of her life. Sa sulok ng puso niya ay nasam niyang makahawak man lang ng saranggola kahit malaki na siya. Ang maranasan man lang kung paano paliparin iyon ng paitaas. Hindi niya iyon naranasan nung bata pa siya. Kahit nang minsang dalhin siya sa Tagaytay ng mga magulang ay hindi nila iyon ginawa. Si Rainiel lang pala ang makapagpaparanas sa kanya ng gano'ng experience. And she was glad. Mag-shower ka na, anitong bumungad mula sa pinto ng banyo. Tapos na itong maligo at halos tumutulo pa ng tubig sa basang buhok nito. Bihis na ito ng puting t-shirt at boxer shorts na lumabas ng banyo. Preskong presko itong tingnan and she was beginning to see him as a man. Kasalukuyan naman siya noong nagpapahinga sa single-seater sofa sa isang panig ng silid. I'll check kung ano ang masarap na menu nila for dinner. Mag-order na ako para makakain agad tayo at makapagpahinga ka na. Alam niyang halata nitong pagod na siya. Kumilos na siya upang sundin ito. Okay, I'll be quick. Matapos ang kanyang warm bath ay himalang nawala ang pagod niya. Like dinner lang ang in-order ni Rainiel sa restaurant. Masigla siyang nakapagkwentuhan dito habang kumakain sila ng hapunan. Ngunit nang makita nitong tapos na siyang kumain, ay nagyaya na itong bumalik sa cottage. Nang matutulog na sila, naasiwa pa rin siyang mahigang katabi nito sa kama. Makapalang suot niyang pajama at ito naman ay pinatungan pa ng pajama bottom ang suot na boxer shorts. Ngunit dapat ba siyang mapanatag doon? Nahalata nito ang pagkailang niya. Mahiga ka na. I'll tuck you into bed at papatulugin kita. Huwag mo nalang guluhin pa ang isip mo dahil hindi kita gagawan ng bagay na ikagagalit mo sa akin. I learned about honor at a very young age and I don't have any intention whatsoever to unlearn it now. At sinabi nito ay napilitan na siyang mahiga. Walang fireplace ang silid kaya saradong-sarado ang mga bintana. Subalit malamig pa rin, maingat na inayos sa kanya ni Rainiel ang malaking comforter. Gusto niyang magprotesta ng mahiga ito at sumukob din sa comforter. Pinigilan na lang niya ang sarili nang tumagilid itong patalikod sa kanya matapos mag-good night. Nakatulog agad si Rainiel. Kinalimutan na niya ang pagkailan ng marinig ang patag at mahinang paghinga nito. She fell into a contented, dreamless sleep. Malapit nang mag-umaga nang magising siya. Agad siyang namula nang mapagtanto ang ayos niya. Nakayakap siya kay Rainiel at ang isa niyang hita ay nakadantay sa hita rin nito. Mabilis siyang kumalas dito at bumangon upang manubig. Pagbalik niya sa kama ay nangangaligid na siya sa ginaw. Dumistansya na siya kay Rainiel nang muli siyang mahiga. Come here. Napabalik pa siyang paharap dito. Gising na pala ito. Alam kong giniginaw ka at ganon din ako. Come here. We can snuggle up a little para mabawasan ang mga ginaw natin. Nang hindi siya tuminag ay ito ang kusang lumapit sa kanya. Tumalikod siya nito at niyakap mula sa likuran. Naramdaman niya ang pagdantay ng binti nito sa mga binti niya. Pumalibot naman ang isang itong braso sa kanyang baywang at dumiit ang dibdib nito sa kanyang likod. Naramdaman niya ang mabining buga ng mainit nitong hininga sa kanyang tuktok. Nanatiling nakadantay lang ang kamay nito sa kanyang tiyan. Hindi yan gumagalaw, hindi rin dumadama. Aware na aware siya sa bawat bahagi ng kanyang mga katawan na magkadiit. It was amazing to know that he possessed a great deal of self-control in spite of it.
She let out a sigh and started to relax. Pinupuno niya ang napakasarap na pakiramdam ng mga sandaling iyon. Muling namigat ang talukap ng kanyang mga mata. Pagbaba nila ng Tagaytay kinabukasan, may unspoken commitment na sa pagitan nila. Nagdaan ng mga araw, buwan at taon na naging magandang relasyon ni Anne at Rangel. Oo nga. At hindi na nila pinag-uusapan pa ang tungkol sa kanila. Ngunit umaakto si Rangel na katulad ng isang ulirang nobyo. Kinalimutan na rin niya ang paghahanap pa ng ibang nobyo. Kontento na siya sa atensyong ibinibigay sa kanya nito. Graduation ni Rangel sa college nang dumating ang matinding pagtatalo sa pagitan nila. Siya ang partner nito sa pagdala sa graduation ball nito na ginanap sa Grand Boulevard Hotel. Maayos naman sana ang lahat ng simula. May pagmamalaki pa nga si Rangel na ipakikilala siya sa mga close nitong graduates. Subalit nagpanting ang mga tainga niya nang hindi sinasadyang narinig niya ang pag-uusap nito ng mga grupong kaumpok nito pagkalabas nila mula sa restroom. Pare, hindi ka ba naaalangan pagkasama mo si Anne sa mga ganitong gathering? Dinig niyang wika ng isa sa mga grupo nito. Naudlot ang paglalakad niya. Nangubli siya sa gilid ng buffet table. Oo nga pare, ilang taon pa at mukhang matrona na yung syota mo. Susog naman ang isa. Dinig na dinig niya nang magtawanan ang mga ito. Napakagatlabi siya. Bakit ba siya ang naiisip mong ligawan RR? Ang dami namang magandang chick na nagpapakamatay, mapansin mo lamang. Medyo paus na tinig na nagsalita, ngunit malinaw pa rin sa pandinig niya ang sinabi nito. Masarap kasing magmahal pare, dinig niyang tugon ni Rafael. Oh, pinatikim ka na pare? Tanong ng boses na naunang nagsalita sa kanya. Secret, umuugong ang tawanan at kantsawan ng grupo na isinagot na iyon ni Rangel. Gigil na gigil siya sa labas ng bulwagan. Palabas na siya ng hotel lobby nang marinig niya ang tawag ng Rangel. Anne, wait! Sigaw nito. Nagpatuloy lang siya sa mabilis na paglalakad. Nasa pintuan na siya nang maramdaman niya ang paghawak ng kamay nito sa kanyang braso. Napilitan na siyang huminto. Bakit nagmamadali kang lumabas? Saan ka pupunta? Noon niya na hinuhang wala itong idea na narinig niya ang pag-uusap ng mga ito. Uuwi na ako. I felt so out of place here. Nangunot ang noon nito sa pagtataka. Sandali. Magpapaalam muna ako sa mga kaibigan ko. Hintayin mo ako rito sa lobby. Babalik agad ako. Habang hinihintay niya ito ay humupa ang inisyal niyang galit. Nakuha na niyang kalmahin ang kanyang sarili nang lula na sila ng kotse pa uwi. Hindi nga lang niya mapilit ang sariling magsalita. Marahil ay nararamdaman ni Rangel ang timpla niya kaya tahimik din ito sa buong biyahe nila. Subalit nang ihinto na niya ang sasakyan sa tapat ng kanilang unit, hinawakan nito ang mga kamay niya at hinarap siya. What's wrong, Anne? Kilala kita. You were not given to tantrums before. Nagpakawala siya ng manghabang buntong hininga. Bago sumagot, me, you? Tayong mali, Rangel. Tamang sinabi ng kaibigan mo. Ilang taon pa at mukha na ako matrona. Samantalang ikaw nasa peak form pa lang noon ang pagbibinata. Nanlaki mga mata nito. Narinig mo? Oo. Ikaw mismo hindi mo ako magawang igdepensa. Panay pa iwas na sagot na ganti nito sa kanila. At alam mo ba kung anong nararamdaman ko kanina, Rangel? Nabastos ako. Puno ng hinanakit na hayag niya rito. Nalit ako. Dahil bakit ko nga ba nagawang pumatol sa iyo? Samantalang napakabata mo kumpara sa akin. Lilitaw at lilitaw pa rin cradle snatcher ako. Na hindi tayo bagay. Ito naman ang nagbuntong hininga. Tapos ka na? Balungkot nitong tanong. Hindi na lang siya sumagot pa. Nagsisikip na ang dibdib niya at anumang oras ay maiyak na siya. Sayang at kabaliktaran ng intensyon ko ang interpretasyon mo. Siguro nga'y mali ang magmalaki ako kanina. Dahil iba rin ang naging interpretasyon nila sa sinagot ko. Wala kang dahilan para manliit, Anne. Dahil gusto kong ipagyabang sa kanila na kahit totoy lang ako, napansin mo pa rin ako. Naamin kong hindi ko diretsahang nasagot ang ikalawang nilang tanong. Pero yun lang ang sagot ko na alam kong
hindi na nila ipupurso ang topic tungkol sa iyo. Ayoko rin pag-usapan kanila. Hindi dahil sa ikinahihiya kita, kundi dahil pinoprotektahan ko ang reputasyon mo. May punto naman ito na kaagad niyang naunawaan. Ngunit gawa na ang pasya niya. Hanggang kailan mo ko ipagtatanggol laban sa mga nasty comments nila tungkol sa akin, Wayne? Ayoko nang dumating pa ang panahong mapapaaway ka dahil sa pagbibigay mo ng katuwiran sa relasyon natin. I'm sorry, pero ayoko na. Naningkit ang mga mata nito at nagdilim ang mukha. What do you mean? Tapusin na natin dito ang relasyong ito, Wayne. Maraming salamat na lang sa lahat. Hinila na niya ang mga kamay na pigil-pigil nito at nagmamadali siyang lumabas ng sasakyan. Hindi na nagawang humabol ni Wayne sa kanya hanggang sa makapasok na siya sa loob ng bahay. Magdamag niyang iniluha ang kanyang naging desisyon. Bakit naman kasi iniintindi mo pa ang sinasabi ng mga tao? Hindi naman sila magpapaligaya sa'yo. Sermon ni Anne kay Annie Josephine nang bisitahin niya ito sa maternity ward ng ospital. Kakapanganak lang nito sa panganay na anak. Alam mo, tingin ko tuloy mas matured pa ang isip ni Rachel kaysa sa'yo. Pananalampak pa nito. Imagine, nagawa mong isakripisyo magandang relasyon nyo dahil sa sinasabi ng mga tao. Hindi naman kasi ikaw nasasaktan sa mga derisive comments ng mga tao kaya mo nasasabi yan. Of course not, kaibigan kita. Nararamdaman ko kung anong nararamdaman mo. Ang sinasabi ko lang, sayang naman ang napinawalan mo ng isang mahalagang tao dahil lang sa sinasabi ng iba. Ilang araw na nga siyang nakukonsensya sa bigla nilang pakipag-break kay Wayne. Lalo pa nga at hindi man lang ito nakipagkita sa kanya. Wala na akong magagawa, Josephine. May panghihinayang niyang turan. Nasaktan ko na siya. May magagawa ka pa. Lunukin mo muna sandali ang pride mo at makipag-ayos ka sa kanya. Subalit hindi na niya nagawa ang suhestyon ng kaibigan. Binubuo pa lamang niya sa isip niya ang mga sasabihin niya kay Wayne nang puntahan siya sa bahay ng ina nito. Niabot nito sa kanya ang liham ni Wayne na nagpapaalam. Maikli lamang ang liham. Ayon sa sulat, binigyan ito ng bakasyon sa States ng lolo at lola niya bilang graduation gift. Iyon na raw marahil ang space na kailangan niya upang makapag-isip-isip tungkol sa kanilang relasyon. Sa huli, sinasabi nitong mag-iingat siya at mamimiss siya nito. Muli niyang binasa ang liham. Hindi niya maunawaan ang sarili kung bakit tila may hinahanap siya roon na hindi naman matagpuan. Parang may kulang. Pinagalitan niya ang sarili. Ngayon pa ba naman siya maghahanap matapos niyang putulin ang relasyon nila ni Wayne? Alam nga namang ihayag nito roon ang unrequited love sa kanya. Gayong ipinagtabuyan na niya ito sa kanyang buhay. 6 na buwan matapos umalis si Wayne, bumalik ito sa Pilipinas. Subalit hindi man lang ito nagpakita kay Anne. Wala bang isang buwan itong nananatili sa bansa, ay muli itong tumulak patungo sa Brunei. Ayon sa ina nito, tinutulungan si Wayne ng isang tiyuhin na makapagtrabaho noon. Nasaktan na naman siya. Ni postcards ay hindi ito nagpapadala sa kanya nung nasa States pa ito. Nang makabalik naman ito, hindi man lang siya sinilip sa kanila. Kahit kapirasong sulat ay wala itong iniwan sa kanya. Sa galit yata ni Wayne sa pagkatapos niya sa kanilang relasyon, ay tuluyan na siya nitong tinalimutan. Nagdaan pa ang maraming buwan at mga taon hanggang sa sumapit ang kanyang 30th birthday. Ano ba Ann? Malapit na ang magdalaga ang inaanak mo, pero hanggang ngayon dalaga ka pa rin? Tudyo sa kanya ni Vina. Snurpressure siya nito nang ibitahin siya magtungo sa bahay ni Vina. At makitang ipinaghahanda pala siya ng 3 niyang barkada. May mga balloons at cake pa. Bukod sa putahing nakahain sa buffet table na inilabas ni Bina sa front table ng bahay nito. Daig pang handa noong nagdebut siya. Ang sabihin mo na unahan mo na naman siyang magkapapa. Tudyo ni baby. Napatingin siya kay Bina. You mean nagkabalikan ka ng ex mo? No! Kaya nga pinilit ko
Umaanal kami ng kasal namin dahil walang-wala na akong balak na makisama pa sa hudas na yon. May bago akong boyfriend ngayon. Sa Brunei siya nagtatrabaho. Pero nakabakasyon siya ngayon. Kaya pala nangingislap na naman yung mga mata mo. Ani Josephine. May ba nga pala ako? Sumusulat pa ba sa Israel? May lungkot na sumagi sa kanyang pagkarinig sa pangalan dati niyang nobyo. Hindi, at hindi na ako maaasa pa. Sa dami niyo namang inihanda. Pag-iiba niya. Touch talaga ako at nagpakabala kayo para lang i-celebrate ang pagkalagas ko sa kalendaryo. Nagkatawanan ang lahat. Mabuti pa, umpisahan na natin kainin ang mga pinaghirapan namin ihanda para sa birthday mo. Ani baby. Kanina pa umuungot ng cake ang mga bata. Tumulong siya sa pagbibigay ng pagkain sa mga bata. 4 ang anak ni baby. 2 naman ang kay Josephine at 1 naman kay Vina. At 3 panganay ng mga ito ay pawang mga inaanak niya. Sa pagkakagulo, nakatapon ng juice sa sahig ang bunso ni baby. Hindi na ito magkanda-ugaga sa pag-aasikaso sa 4 na anak. Pakikuha na lang ng paper towel sa may sala, sabi sa kanya ni Vina. Doon kaya yata naiwan kanina. Agad naman siyang tumalima. Nakita niya agad ang rolyo ng paper towel sa ibabaw ng side table. Ngunit bago niya nakuha iyon, ay napansin niya ang isang postcard na katabi niyon. Isang tanaw sa Brunei ang nasa postcard. Hindi man lang naakit siyang tingnan ang nakasulat sa likuran niyon. Vina, thank you so much for everything. You're such an amazing person, really. Babawi na lang ako pag uwi ko yan. Rainiel. Parang may mapait na likidong kumalat sa kanyang dila. Nabitiwan niya ang postcard. Kasabay niyo na tila eksena sa pelikulang umulit sa pandinig niya na sinabi rin ni Vina kanina. May bago ng boyfriend sa Brunei siya nagtatrabaho. Oh God, no! Napakipit siya sa side table at ilang sandali munang nagpakawala siya ng malalalim na hininga. Inutusan niya ang sariling mamanhid muna sa natuklasan. Hindi siya maaaring mag-breakdown sa harapan ng mga kaibigan. Hindi siya gaanong nagtagal sa bahay na Vina. Pinagdahilan niyang tiyak na maghahanda rin ang mami niya kahit pansit lang. Hindi naman siya pinilit ng mga itong magtagal pa roon. Eksaktong 7:00 ay nasa harapan na siya ng kanilang unit. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nang pagbukas ng pinto ay hindi lang mami niya ang nakita niya sa loob.